Gusto mo bang magtagumpay sa lahat ng bagay at sa kanino man? Pakinggan at alamin ang saloobin ni Padre Pio tungkol sa banal na rosaryo at debosyon sa mahal na Birheng Maria. Naihatid ko na sa mga nakaraang episodyo ng ang tinig ni Padre Pio ang walang hanggang pagmamahal para sa mahal na Birheng Maria at sa banal na rosaryo ni Padre Pio. Kilala ang pagmamahal niya sa rosaryo. Lagi niyang hawak ito sa kanyang kamay na makikita sa mga larawan niya at naiulat na patuloy niya itong ipinanalangin. Sa pagtatanghal ngayong araw, ihahatid ko sa inyo ang ilang pagkakataong binanggit niya ang debosyon na ito at ang reyna kung kanino ito iniaalay. Kaya manatiling nakatutok at panoorin. Nais ni Satanas na sirain ang panalangin ito, ngunit hindi siya magtatagumpay dito. Ang rosaryo ay panalangin ng mga nagtatagumpay sa lahat ng bagay at sa kanino man. Ang mahal na Birhen ang nagturo sa atin ng panalangin ito, gaya ng pagtuturo ni Jesus sa atin ng Ama namin. Sa panahon ng kadiliman, ang paghawak sa rosaryo ay parang paghawak sa kamay ng mahal na ina. Magdasal ng rosaryo araw-araw. Hayaan ang iyong sarili sa mga kamay ni Maria. Aalagaan kanya. Ang pansin ay dapat ituon sa Aba Ginoong Maria at sa mga pagbati na ibinibigay mo sa Birhen at sa mga misteryo na iyong pinagninilayan. Siya ay naroroon sa lahat ng mga misteryo at nakilahok sa lahat ng bagay ng may pagmamahal at pasakit. Mahalin ang mahal na Birhen at gawing mahalin siya. Laging dasalin ang rosaryo at dasalin ito ng madalas hanggat maaari. Kapag nais labanan ni Padre Pio ang kasamaan, inilalabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata na walang iba kundi ang Santo Rosario. Nasaksihan niya ang maraming kasamaan sa kanyang buhay. Nabuhay siya sa 2 digmaang pagdaigdig at nakita niya ang matinding karahasan at puot na umiral sa puso ng maraming tao sa Europa. Sa harap ng napakalalim na kasamaan, si Padre Pio ay may isang sandata. Sinabi niya minsan, may mga taong sobrang hangal na akala nila ay kaya nilang mabuhay ng walang tulong ng mahal na ina. Mahalin ang Madonna at magdasal ng rosaryo dahil ang kanyang rosaryo ang sandata laban sa kasamaan ng mundo ngayon. Lahat ng biyayang ibinigay ng Diyos ay dumaraan sa mahal na ina. Si Padre Pio ay taimtim na nagdasal ng rosaryo araw-araw at nagtago pa ng ilang rosaryo sa ilalim ng kanyang unan. Isang gabi hindi niya mahanap ang kanyang rosaryo kaya tinawag niya si Padre Honorato ng San Giovanni Rotondo at sinabi sa kanya, "Binata, kunin mo para sa akin ang aking sandata. Ibigay mo sa akin ang aking sandata." Ang rosaryo ay para kay Padre Pio ay hindi isang paulit-ulit na Aba Ginoong Maria lamang, ngunit isang matalik na pag-aalay sa kanyang pinakamamahal na ina sa langit. Siya ay nagtataglay ng isang dakilang pag-ibig sa Birheng Maria at nanatiling malapit sa kanya sa panahon ng kanyang maraming pagkakataon ng pagsubok. Inuugnay niya ang lahat sa mahal na ina at naniniwala ang kanyang makapangyarihang pamamagitan ay makapagpapagaling ng kaluluwa at katawan. Kaya pakinggan natin ang kanyang payong iyon. Bagamat marami sa atin ang nahihirapang magdasal ng rosaryo araw-araw, hinihikayat tayo ni Padre Pio na magtiyaga. Naniniwala siya na kapag ang rosaryo ay dinarasal ng matapat at ng buong puso, lahat ay posible. Bilang pangwakas, narito ang isang panalangin sa mahal na Birheng Maria mula kay Padre Pio.
Maawa ka sa akin. Nawang isang mahabagang tingin mo ay buhayin ako muli. Linisin at itaas ako sa Diyos. Iniaahon ako mula sa dumi ng mundong ito upang ako ay makaparoon sa Kanya na lumikha sa akin, na muling bumuhay sa akin sa banal na binyag, na ibinabalik sa akin ang aking puting balabal ng kadalisayan na labis na dinungisan ng orihinal na kasalanan. Mahal na ina, gawin mo akong mahalin siya. Kaya mga kapanalig, pagnilayan natin ang mga pahayag na ito ni Padre Pio. Bukod sa kanya, ang rosaryo ay nagbigay ng masaganang espiritual na pampalusog ika nga sa maraming santo sa paglipas ng mga taon, na nagpapatotoo sa malaking papel na maaaring taglayin ng rosaryo sa buhay ng isang tao. Pakatandaan din natin ang mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima para sa ating panahon, na ipanalangin ang banal na rosaryo araw-araw. Yan ang mensahe niya sa bawat pagpapakita niya sa loob ng 6 na buwan sa mga batang pastol na tagakita. Kaya dinggin natin ang kanyang pakiusap at hiling. At dito ko na po tatapusin ang ating pagtatanghal ngayong araw. Huwag pong kaliputang mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito kung ito'y inyong naibigan. At para sa ating mga bagong tagapanood, mangyaring pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At umaapila rin po ako sa inyong pagsuporta. Mangyaring tulungan kaming ipalaganap ang pagkakakilanlan kay Padre Pio sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga taga-suporta at mga taga-abuloy buwan-buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.ph www.angtinignipadrepio.ph At doon po ninyo makikita ang mga detalye kung ano po ang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at paano po magbigay ng donasyon. Sa kasamaang palad lamang po ang aming online form ay di gumagana sa kasalukuyan. Kaya para sa inyong impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com angtinignipadrepio@gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Maraming salamat po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Naway gantimpalaan ng Panginoong Diyos ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.